Opo. nairal nga ho diyan sa pagkakaalala ko kung babalikan ko ho Mhm. yung naging interview ko rin sa ATI ano. Ang Opo, opo. existing ngayon, pakitama lang ho ako kung mali yung aking pagkakaalala ay ₱30 Mhm. at mukhang yan Opo. ay hinihiling nilang itaas sa ₱100 per passenger, 'di ba? Opo, tama po kayo, sir. And ngayon Mm. bilang, yun nga inaaral din ng PPA, matapos ho ang Mhm. masusing pag-aaral at ng ibang mga factor na hindi rin natin inaasahan, ano po Opo. ang naging desisyon ng PPA sa kahilingan na yan? After po naming, actually nag-public hearing po kami last July. After July po kami nag-public hearing. Actually, it's parang public consultation po para po sa mga kababayan natin. Kaya lang po, pagdating po, siguro po yung time na yun nagkaroon ng yung bagong mga pamunuan. So, hindi siguro ho nila napansin yung mga imbitasyon namin. So, after yung mga humihingi po kami dyan ng, let's say, may nag-oppose, humihingi po kami ng position paper para kasama po siya sa maisumiti namin din kasama sa report ng PPA papunta po sa management. Ito naman po kasing increase na to, hindi po yan outright na inaaprubahan ng management. Dadaan pa po talaga ito sa board ng PPA. Opo, opo. So, Manager, yung sa ano po yung sa ano po bang kadahilanan po kung bakit magtataas ang passenger terminal fee para saan daw po ba? Ayon po dun sa pinakitang presentation ni ATI, it's more on maintenance cost po kasi ang pag-manage nga po ng terminal building, napakalaki po ang maintenance cost diyan na lang po sa mga utilities natin, kuryente, overhead. Kung makikita nyo po yung presentation ni ATI, maiintindihan po nyo na ganun pala. Kasi kung ordinaryo ka pong mamamayan na basta mo maririnig na from ₱30 to ₱100, talaga pong aalma ka.